Magandang araw po, welcome back po sa JCT Moto. At ngayong araw ay ang lakad ko, may bibili sa akin ng Hero 8 battery ko at Hero 8 charger. So ihahatid ko siya sa bus terminal northbound to Tagum City po. So ayun po, napag-usapan namin na ipadala na lang through LBC sa bus kasi sa LBC ay matagal. So hindi ko naman napapakinabangan ang battery dahil wala na tayong Hero 8, nag-upgrade na po tayo ng action camera natin. So ayan po, sa mga panauhin sa mga manonood po natin na hindi po taga Davao or hindi po sanay mag-commute, gustong malaman saan ang papuntang bus terminal northbound ng Davao ay baka makatulong po sa inyo ang video ito. So samahan niyo po ako at maraming salamat po. Bye bye. Welcome back po. Today po pala ay November 10, Friday. So previous days ay grabe ang ulan dito sa Davao. Grabe ang baha. May mga barangay na talagang abot atip ang baha. So I hope kayo dyan ay okay lang. Dito naman sa amin sa Katalunan wala namang pinsala ng baha dahil high ground ng Katalunan. So I hope yung mga tinamaan po ng baha ay agad na nakarecover. So ingat-ingat po at laging panatilihing alerto sa mga calamities. So papunta po tayo na northbound bus terminal ng Davao, located po unahan ng SM Ecolan. At kamusta po kaya ang kuha ng camera natin dahil gamit natin may ND filter tayo. Ang purpose nito para yung overcast, over na sunlight pumapasok sa lens ng ating camera ay hindi, para bang mata natin na hindi nasisilawan. Para siyang ang purpose ng ND or neutral density filter ay parang eyeglasses ng camera. So yun po. So I hope magandang kuha. Napakainit na at matraffic pa ang hapdi ng araw. Shoutout kay sir, bibili po ng ating Hero 8 charger box with free 2 batteries po, original battery ng GoPro. Salamat sa pagtiwala. Yung Hero 8 batteries ko at saka yung charger ay hindi ko na kasi ginagamit. Bago pa yung charger box kakarating at sumabay naman doon sa in-order ko na action camera na mas upgraded. So kaya ayun, yung Hero 8 natin dati ay nabenta natin, pero hindi na sama yung battery dahil may kasama ng battery na ibang battery yung binigay ko sa nakabili ng Hero 8 natin. So paggasolina muna tayo, gas tayo. Nawat. So nagpalit tayo ng ND filter natin na ND32. Yung kanina nilagay natin na ND16. So check natin nung pinagkaiba ng kuha nila. Dahil mas black ang ND32, mas black ang filter niya compare sa 16 na lighter. At 8 yung pinaka light. At meron ding CPL. I don't know anong effect ng CPL. Whoop. Sorry. Singitan na lang natin. Dapat nagdadala tayo ng sticker. Ang dami kong sticker dun sa bahay. Hindi na kasi tayo namibigay dahil hindi naman tayo sikat. Maraming nagtatanong nagpo-vlog kasi nakikita kasi nila may GoPro na kamount sa camera natin, sa camera, sa helmet natin. O yun, natatanong nila. Sabi ko, for record purposes ko lang, hindi ako nag-vlog talaga.
Nahiya kasi akong magsabi na vlogger tayo, vlogger. Itong sa atin naman ay basta lang makarecord, maka-upload, ma-document ko lang ang aking lakad. Ayun po, traffic na naman. Singit-singit tayo sa traffic at mainit na naman. Another 5 minutes to wait. Ganito katagal lang every traffic light. Sensya na pag motor, mahilig sumingit sa masisikip. Yun, at least napalapit tayo. Pupunta na po tayo ng diretso tayo ng SM Ecolan. At unahan ng Ecolan ay ang terminal. So sa mga kababayan natin, manonood natin na hindi po kabisado ang Davao, papuntang North, Tagum, ay sabayan niyo po ako sa video ito para malaman po natin saan ang papuntang northbound terminal, bus terminal ng Davao. So madadaanan natin ang Matina. I think parte pa rin siya ng Matina, yung sakop ng Matina ang northbound terminal. So diversion po ito, diversion road. Di po tayo ng kanan para labas tayo ng Matina. Matina. Wala, ano nangyari? Natumba tayo sa matinding ulan. Grabe talaga yung ulan eh, no? Ang lakas nung hangin, ulan, baha. Grabe. Kaya swerte talaga tayo na nakakuha tayo ng bahay sa Catalunan Grande dahil malayo po sa baha. Maganda ang supply ng tubig. So Matina na po ito, ha. Dito rin dumadaan ang mga sasakyan para maka-shortcut, makaiwas sa traffic. Nasa Matina na po tayo at grabe, ang tindi ng traffic dito. Kumapal na naman ang traffic. Maluwang-luwang na itong traffic dahil nag-open na yung coastal, pero ngayon bumalik na naman. Grabe yung traffic kanina, ang haba. Ito po ang proper ng Matina. Singit na naman tayo. Sensya na po, ha. Napapasok tayo sa bike lane. Alam kong bawal. Sobrang init kasi talaga. Wow. So sa mga kababayan po natin na hindi taga Davao, ay dito po ang daan papuntang SM Ecolan. Dalawa po ang SM dito sa Davao, SM Ecolan at SM Lanang. Pero yung sa Lanang ay malayo-layo pa. Ito po. So actually hindi naman ako matagal pa dito sa Davao. Magtatatlong taon pa naman. 2021 tayo nung nalipat tayo dito. So nasa Ecolan na po tayo. Parte pa rin ba ng Matina ang Ecolan? Sa mga taga Davao, paki-comment naman po. Dahil hindi ko alam kung parte pa rin ng Matina ang Ecolan. Yan, no? SM Ecolan. Currently undergoing expansion sila. Yun ang SM. Naunang SM dito. Yan, no? SM City Davao. Ang LTO ay dito rin siya located. Ayun, no? LTO, Land Transportation Office. So dyan kukunin yung mga plate number natin. SM City Davao. At medyo matraffic nga. So diretso-diretso tayo, pero hindi naman malayo. Mainit. Malapit na po tayo sa bus terminal. Unahan lang nito. Sexy talaga ni MT-09. Nasiseksihan ako sa tangke ng MT-09 Gentry. Compare yung, alam nyo ba may bago ng MT-09 2024 model ngayon. May facelift na. Ang headlight nya, binalik nila yung dalawang LED. Kaya lang meron pa rin siyang third eye, cyclops eye. Pero para siyang
Ironman look. At maganda siya dahil standard na ang cruise control at ang quick shifter in-improve nila. Pwede ka nang mag quick shift kahit hindi ka naka open throttle, at mas smooth na sa lower RPM ay makakapag quick shift ka. At yun, ang upuan niya ay para na siyang MT-07. Separate na yung pillion ng backseat. So malapit na po tayo. Malapit na po tayo sa terminal. I hope na one day masusubukan din natin yung bagong MT-09 2024 model. Pero nevertheless, MT-09 ay MT-09, maganda. Kahit yung second gen ay maganda. Yun yung unang crush ko na MT-09. Kaya lang hindi tayo pinalad na makakuha nun. So maswerte naman tayo, nakakuha tayo ng Gen 3. So yun po. Check natin ang terminal. Saan yung terminal? Nalimutan ko. Dito po pala, akala ko diretso tayo dyan, no? Sa kaliwa. Dito po pala ang daan papunta ang bus terminal. At likod daw ng kaliwa pagdating sa corner. Oh, yun, no? Maraming bus. Obviously. So malapit na po tayo mga kaibigan, at ipapadala na natin sa Tagum ang ating Hero 8 charger box with free 2 battery. Hindi ko lang alam anong pangalan ng street na ito. Malapit siya, harap siya ng Hall of Justice, Davao. So dito pala ang terminal, bus terminal papuntang Tagum at papuntang other part po ng Mindanao ata, Cagayan, Cagayan, ewan ko lang kung may Padensan, Cotabato. So ayun po. At patabi tayo dahil may nag-alarm. May hinuli, oh. Maraming hinuli. Ayun, no, mga nahuli. Ano kaya ang kasalanan nila? Baka mga wanted person. So ayun po. Nasa terminal na tayo at saan kaya natin iwan ang motor natin. May iwanan ang motor natin dito na lang sa 7-Eleven, no? Bili na lang tayo ng mainom at iwan natin dito. Dito na lang muna. Okay. Uy, namatay. Dito na lang muna. Okay, bili muna tayo ng mainom at iwan lang natin si MT-09 dito. Bumili lang tayo ng mainom dito sa 7-Eleven para may iwan natin si MT-09. At punta muna tayo sa terminal. At dito po ang bus terminal ng Davao. Ito po ang bus terminal ng northbound. Northbound lang ba ito o pati southbound terminal? So marami pong bus dito at maganda yung mga aircon nila. Mga bus nila, air condition. Nakatry ako yung Cagayan at air condition yun. Meron pang mga parang tablet every seat. So yan po, meron din mga bilihan dito. So hindi kayo magugutom. So yun po, at hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw. At I hope nakatulong po sa inyo ang video ito na matuntun saan ang Davao Terminal, Davao Bus Terminal. So maraming salamat po at see you on the next vlog. Paalam!